What's up mga kapayong? Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito gabi na sa amin. Magandang umaga, magandang tanghali. Kung nasaan mga iyong lugar sa buong mundo. Maraming salamat po uli. Ito po ang inyong kapayong. Welcome po sa aking channel. Ako po si Ching Pasinag. Ito po ating pangalawang episode sa ating bagong channel. Pag-uusapan natin ngayon, konting reaction lang sa napanood natin video. Siguro yung gusto niya na-upload na nito, pero gusto ko lang mag-react dito sa video na napanood ko tungkol sa Senate. Kasi may itong ano ngayon mga boss, may ng labanan sa politika ngayong araw na 'to. So, alam ko yung iba sa'yo napanood nito dahil ito nung isang araw pa 'to, pero gusto ko lang magbigay ng reaksyon. Share ko sa inyo yung video tapos pag-usapan natin kung, ano ang masasabi natin dito sa nangyayari, okay? Share. Tara mga boss, ha. There we go. Na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Ito nga pala mga boss, pinag-uusapan dito, yung kung napanood niyo yung video ni Saldico, na sinasabi ni Saldico, yung dating congressman, na sinasabi niya dito, kasi ang akusasyon ni Saldico, may insertion doon na naganap na 100 billion na pinag-utos daw sa kanya ni Bongbong Marcos. Okay? So, pakinggan natin yung explanation dito ni Senator Ping. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. So mga boss, siguro yung iba sa inyo hindi maniniwala na sinasabi ni Ping Lacson na hindi totoo. Umari, siyempre iba sasabihin, bakit kinakapel lang ni Ping Lacson si BBM, di ba? Siyempre, mga galit kay Ping Lacson, inisip nila na si Ping Lacson kumakampi kay BBM, di ba? Pero si Ping Lacson at si BBM, walang kaugnayan doon yan. Hindi sila magkaibigan o ano man. Hindi sila magkamag-anak. Para sa akin, sinasabi lang ito ni Ping Lacson dahil ito ang palagay niya na totoong process. Siyempre, alam niya yung process na nangyayari sa loob. Okay? Tuloy natin. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, ito mga boss, sinasabi niya ni Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, siguro kailangan niyo na rin ito eh. Siya yung Yusek ng DPWH, di ba? Siya yung whistleblower sa Senado. So sinasabi niya na yung 100 billion na sinasabi ni Saldico na in-insert daw ni BBM
galing daw sa utos ni Bersamin, si S. Bersamin sa na parang ginamit ni Bersamin yung pangalan ng Pangulo na sabi ni BBM, pasok mo to dyan, gano'n. So, kaya ang report ni Sally ko ngayon, dun sa video niya na lumabas, si BBM daw utos kasi sinabi ni Bersamin na si BBM nagsabi. So, parang nagagamit yung pangalan ni BBM sa mga transaction na to. Yan ang sinasabi ni Senping. Yusek Traigib Olaybar. O Yusek Traigib Olaybar din ang isa sa mga sinasabi ni Yusek Bernardo na maaring gumamit sa pangalan ni BBM, okay? Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down kasi nireview niyo yung kanyang notes, ano? This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the executive secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, Kaya maputol ko muna dito. Pero nakita niyo mga boss, no, ang nangyayari talaga kahit na sabihin natin, ito pa lang to, ito pa lang pinag-usapan to, 100 billion. Talagang, ibig sabihin, malaki at maraming mga maraming talagang pera ang pinaglalaban-labanan ng mga to sa pamahalaan, 'di ba, sa gobyerno. Kasi isipin mo, billion-billion, ito pa lang tong insertion na to, pinag-usapan, talagang malaking pera talaga ng Pilipinas eh. yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. No? 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-aalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Itong kwento ni ni Mr. Bernardo na to na nagpapalitan ng van, sinasabi nagpapalitan ng van. Mas siya eh, mas paniwala siya na totoo nangyayari kasi di ba parang mas madaling transaction yun eh, palitan ng van kaysa dati sa sinabi ni Gutesa na maleta na dinideliver sa maraming mga van na dinadrive nila sa bahay ni Romualdez. Parang mas hindi kapani-paniwala yung ganung diskarte. Kasi syempre kung ilang billion nyo, di ba? Tapos magsunod-sunod kayo, dami yung maleta dala, mga van. Di pagkapasok pa lang kayo doon sa subdivision na yun, mapapansin na kayo na sa katota yung van na papasok doon. So mas maganda tong paliwanag kwento ni Bernardo kasi mas mukhang totoo siya. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya,
Sabi ni Oliver sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Oliver. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that kasi personal yan, nagpapalit sila. Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. So si Secretary Bonoan, yung dating DPWH Secretary, so sakot din talaga siya kasi si Yusek Bernardo, sangkot siya eh. Umami siya na sangkot siya eh. So, sabihin, paano siya makakagawa ng mga ganitong bagay kung di nalalaman ito ng sekretary, di ba? So, imposibleng wala siyang kinalaman dito eh. So, anyway, hindi ko siya inaakusahan. Pero, sa nangyayari, ngayon na lumalabas yung pangalan niya at nag-resign siya nung nagkakagulo, so dapat din siyang maimbestigahan, dapat din siyang matanong dahil imposible na ikaw ang sekretary ng DPWH tapos di mo alam ano nangyayari sa departamento mo, di ba? Ang dami nakakalusot ng mga nakawan tapos sabihin mo, hindi mo alam ano nangyayari, kalokohan yan. So, dapat din siya ma-question dito. Ma-check din yung salary niya, yung lifestyle niya. Kasi matagal na siyang naupo dyan eh, di ba? So, at least may nalalaman siya dyan. Hindi mo na siya nalalaman. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olivar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na. Si Olivar, mga boss, isa din siya sa mga cabinet member, di ba? Yung Olivar na gumagamit sa pangalan ng BBM. So yun, tumawad daw ng 1%, sabi ni Ping Lacson. Pati yung Yusek Adrian Bersamin, apo naman yun ni ES Bersamin. So sila yung magkakasama sa kabinete ni BBM. Na lang ni Olivar yung additional 1%. Kaya mabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the president. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The president received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, ito meron akong notes dito eh. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely during the last days of October or early November 2020, ano to? Last quarter. Yusek Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with Yusek Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Anyway, mga boss. So, para lang, kasi ang gusto ko lang tumbuhin doon yung sinabi ni Ping Lacson na ang pangyayari na insertion na 100 billion, di ba mga boss? Na sinasabi niya, na sinasabi ni Saltico. Anyway, by the way, sa video niya, na by the way na mukhang peke naman, di ba? Mukhang hindi naman nakakapaniwala. Anyway, ini-entertain din nila. Siyempre, may mga hindi nila basta-basta binabali. Kahit wala naman sa korte o hindi naman siya nanumpa o nasa video lang siya. Siyempre, mga issue na pinag-uusapan din ng mga tao. So, kailangan din nilang i-address kahit paano. So, anyway, marami pa rin tao din naniniwala. Ako, isa na ako saan din naniniwala sa mga pinagsasabi niya. So, siyempre, may mga tao na gusto mong paniwalaan yun. Gusto mong matiin si BBM, di ba? Anyway, ang tinutumbok dito ni Ping Lacson yung gusto kong i-point out na may gumagamit daw kay BBM sa taas. Sa mga aliporis dito sa taas, mga kabinete niya, ginagamit pangalan niya para daw makascore ng kickback kay Saldico. Yun ang sinasabi ni Ping Lacson.
Tapos ngayon, mga ilang araw nakalipas, umugong-ugong na si Bersamin daw ay nag-resign or tinanggal, ganyan. Hindi mo alam kung anong totoo di ba? Tinanggal, nag-resign, si Bersamin sa pwesto dahil na-drag daw yung pati si sino ba yung isang babaeng, nakalimutan ko pangalan ng babae ha. Yung isang babae din na gabinete niya na nag-drag din yung pangalan sa skandalo na to. Ayaw magsabi ng pangalan, baka magkamali ako eh. Pero si Bersamin, si ES Bersamin nag-resign daw. Sinasabi niya na tinanggal daw siya. So ngayon, meron akong papakita sa inyo video mga boss ng interview ni BBM naman after nung mga issue na to. Para lang meron tayong itong part na to. Has voluntarily filed his resignation. E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman? Yun, si Secretary Pangandaman, okay, tsaka si E.S. Bersamin. Tinatanong siya ngayon ng media kung bakit mo hinayaang mag-resign or bakit mo nilit ko itong dalawa. And what does it say about the cabinet that ES and Secretary Pangandaman were dragged into this issue? Well, you know, the question about the Chief Luke and myself, wala, nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there. So, Tala mga boss ha. Doon sa sinabi ni BBM na yon, na napag-usap na raw sila ni ES Luke Bersamin tungkol doon sa mga issue na yan, kung bakit siya kailangan tanggalin, kung bakit siya kailangan i-force resign siya or something like that. Sinasabi niya na nakapag-usap na raw sila, wala daw bad blood or anything like that. Okay? Alam ko ako, mga BBM ako, mga boss, okay? Sa panahon na to, mga BBM ako, kay BBM ako suporta ko dahil siya yung Pangulo ng Pilipinas. You know, kahit sino pa yung nakaupo dyan, kailangan natin supportan, Pangulo yan di ba? Kasi kapag ang mamamayan umalis sa gobyerno, sa Pangulo, ang Pangulo hindi magtatagumpay kahit sino pa paupuin mo, di ba? Magkakaya niyan, gusto nila si Duterte, Ngopo, si Sara. Pero kung ang mga Pilipino naman, aasa din, hindi naman magtatagumpay si Sara di ba? So, kailangan, kagaya nung nangyari nung nakaraang administrasyon, na kahit na medyo nakakapatayan na, yung mga tao, kagaya ko, o yung mga kakalala ko, yung mga kapamilya ko, yung mga kaibigan, sumuporta kay Duterte kahit na medyo marahas yung dating ng niya, na pamumuno niya, pero yun ang style niya di ba? Pero siya ay nakaupo, kailangan suportahan siya para magtagumpay siya sa ginagawa niya kasi alam niyo naman ginagawa niya kung palagi niyan tama at tayo mamaya kailangan sumuporta tayo sa ginagawa ng ating leader, di ba? Lalo na kung pinuto siya ng mga taong bayan. Pero dumating sa point na naging marahas siya masyado, mabuso sila kaya nagkosto ng matinding balik sa mga ginawa nila kasi ang magiging resulta lang naman ng kapalaran mo yung mga ginawa mo nung nakaraan, di ba? So kung ano man yung pinagdaanan ni President Duterte ngayon, siguro nga dahil sa may mga desisyon siyang nagawa nung panahon na nakaupo siya na inakala niyang tama pero mali na pala sa mata ng batas na kailangan niya pagbayaran kung mapapatunayan na talagang may nilabag siya. Diba? Wala naman siya nilabag, makakalabas naman siya Pero anyway, itong kay BBM, ngayon sumusuporta kay BBM, ako sumusuporta kay BBM dahil siya ang Pangulo ngayon. Pero itong point na to, sinasabi ko, parang hindi ko nagustuhan yung sinagot niya dito Ulitin natin ha. Talang. that's fine. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. You know,
it makes it Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. Sabi niya, we decided to keep it between ourselves. So, para sa akin, medyo sa mga ka-BBM natin yan, hindi porket ka-BBM natin, kaka-BBM tayo, lahat na lang ng sasabihin ng natin ng pinapabura natin agree tayo. 'Di ba? Pwede naman tayong tumaliwas kung meron tayong nakikita hindi maganda, hindi maganda. Para lang makatalin natin yung kabilang side, yung ibang angulo. So ito sinabi niya kasi dito na we want to keep it between us, within ourselves. Di ba? Parang hindi niya sinagot yung tanong di ba? Hindi niya sinagot. Tsaka ang sagot niya kasi kailangan gustong malaman ng mga tao or may karapan siguro malaman ng mga tao kung bakit, di ba? Kasi ano kayo public official kayo di ba? So gusto malaman ng tao yung totoong dahilan, di ba? Total nandiyan ka na rin, pa-press conference ka na rin lang, nagpapatanong ka na rin lang sa mga tao. Sagutin mo na ng diretso kung ano nangyari para hindi katulad pagdudahan ng iba, di ba? Kasi kung magpapaligoy-ligoy ka pa sa sagot mo, meron ka naman talagang dahilan bakit mo ginawa yan Ikaw ang presidente, di ba? Meron ka naman talagang dahilan kung bakit mo siya tinanggal at alam ko naman na reasonable yung reason mo. Siguro, yung tayo, ugali natin yung mga Pilipino si BBM, siguro may ganyan ugali yan na ayaw natin na masaktan yung tao or ano natin, parang inaalagaan natin yung mararamdaman ng tao para hindi siya mapahiya or something, di ba? Ganyan tayo mga Pilipino Pero sa kalagayan niya, sa posisyon niya, hindi naman kailangan isipin ng isang tao na yon dahil maraming taong nakikinig sa kanya, maraming taong umasa sa kanya, maraming taong umasa sa inyo, boss, na marinig yung totoong nangyayari ng walang pag-aalilangan. Yung talagang diretsa. Bawa, ang dahilan kasi nasangkot siya sa kasi ginamit niya yung pangalan ko di ba? So ngayon, mapoprove ngayon yung sinasabi ni Yusek Bernardo na totoo, di ba? Kasi ngayon, nagiging clueless lahat dahil walang direktang sagot, di ba? Walang direktang sagot sa mga tanong, kaya yung mga napapanood natin na iba, kagaya tinanong natin kanina, kay Kiping Lacson na sinabi ni Yusek, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ni Yusek na ginamit niya yung pangalan niya. Kasi, pagkatapos nangyari yun, nag-resign daw, di maaaring mag-issue tayo, ba? Siguro totoo nga yung sinasabi ni Yusek, di ba? Ang makakaalam lang nito ay yung mga nasa taas din, di ba? Si Claire Castro, si Yusek Castro, wala siyang masagot sa mga tanong na to kasi siguro hindi niya panahon sa presidente. Pero ito na direkta na siya na kinausap mismo siya na tinanong ng media di ba? Pagkakataon niya na para i-clear lahat So para talagang ma-justify yung sinabi ni Yusek Bernardo kay Ping Lacson, para masabi na si Ping Lacson hindi kinakampihan si BBM, maraming matatapos na issue kung sasagot siya ng tama at diretsahan na hindi niya siya magpapaligoy-ligoy. Ikikip mo sa sarili mo yung sa yung dalawa, yung usapan na ba't siya nag-resign o ba't mo siya tinanggal. Di sana hindi ka na nagpatanong, di ba? Sana hindi ka na nagpatanong sa iba. Hindi mo pala sasagutin ng diretso di ba, boss? There's no bad blood. There is no... Tsaka yung bad blood, ugali natin mga Pilipino wala naman tayong pakialam kung may bad blood kayo or what di ba? Pero kasi ngayon, yung mga Pilipino na galit sa'yo, na hindi masyadong gusto ka bilang presidente, lalo sila magkakaroon ng bad blood sa'yo. Di ba, boss? Acrimonious feeling there. So that's fine. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. Yeah, kagaya niyan. Si Sec Mina, sinabi niyan, dahilan, natragto yung pangalan ng Sec Mina. So there you go. Alam natin ngayon na kaya pala, kasi may sagot kaya pala tinanggal din siya or na-forced resign siya kasi na-drag yung pangalan niya sa anomaly ng flood control o sa mga kung anong issue na nangyayari ngayon. So, same thing with ES Bersamin, na-drag din naman yung pangalan niya di ba? Na naman siya na
nabanggit na naman yung pangalan niya dun eh. So, bakit hindi nyo masabi na kaya siya natanggal o kaya siya pinag-resign ay dahil para malinis din siya, para hindi niya rin ma-influensyahan yung investigasyon dahil nag-drag din ang pangalan niya. Madali din naman sabihin yun. You know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Thank you, Sir. We have time for After the Ayun. So, ako, totoo lang, baka BBM ako eh. Pero hindi sa lahat ng oras, pwede ko sabihin na si BBM ay laging tama. Or lagi ko susuportahan sa sabihin niya. Or na kahit ano mayari, kahit ako, do or die, whatever. Kung ano naman sabihin niya, kakapihan ko siya, hindi ganun eh. Doon nagkakagulo yung mga Pilipino eh. May panati kasi na Pilipino na inisip kung mga BBM ka, lahat ng kailangan sundan mo, mga Duterte ka, hindi gano'n eh. Kung talagang mahal natin ang Pilipinas, susuportahan natin ng Pangulo, di ba? Pero pag ang Pangulo natin ay may ginagawang hindi tama, kagaya nung mga panahon na si Duterte, sinuportahan namin siya, nagkumpanya kami para sa kanya, humingi kami ng support sa mga tropa para sa kanya kasi maganda yung mga plataforma niya, tanging matapang, masigasig si Duterte na yung mga panahon na yun. Siyempre, gusto mo, kahit na sa ibang bansa kami, gusto namin mapaayos yung Pilipinas eh. Yung mga kamag-anak namin doon, mapaganda ang buhay, para, mabalitaan namin na gumamit ang Pilipinas kahit malayo kami, masaya na rin kami para sa kanila, di ba? At para sa susunod ng mga kabataan, at para sa amin, pagtanda namin, nagiging maayos sa Pilipinas, magasa pakiramdam namin na nakatulong kami kahit paano, di ba? At dahil sumusuporta kami sa administrasyon. Pero, nung mga bandang kalahatian na nakikita namin na hindi maganda, syempre medyo nagtataka na rin kami, ba't ganito? Bakit medyo hindi yata tama to? Bakit itong bata na to, bigla na lang namatay? Bakit itong bigla na lang, alam mo yun, kasi makikita mo yung kabilang side na ano ba to, opposition lang ba to? Gumagawa lang ba ng mga kwento itong mga to para patalsikin si Duterte? Pero nung kalaon na, nababalita mo na rin, nakikita mo na, narinig mo, may mga taong personal ka na nakakausap na talagang iba na yung patay na nangyayari. So parang nawawala ka na rin ng kumukontra ka na rin sa kahit gusto mo yung administrasyon, kumukontra ka na rin sa mga diskarte nila dahil hindi na rin maganda. May mga tao na talagang naapektuhan masyado ng diskarte nila na marahas, di ba? Yung diskarte nung last time, marahas eh. Pero wala tayong magagawa kundi maghintay tapusin ang term niya hanggang sa magkaroon ng chance yung susunod na presidente, kagaya si BBM naman. Si BBM naman yun, super soft naman. Masyado namang nababagalan daw yung iba. Kasi nasanay sila eh. Gusto nila, tigbak agad eh, di ba? Gusto agad, iyari agad eh. Pero iba discard si BBM. Due process. So, yung iba nababagalan. Pero kung tutusin, may progress na rin, di ba? Hindi natin masasabi na perfecto ang administrasyon, pero siyempre, yung mga gumagawa ng mga paraan na para papagsakin siya or para hindi niya matapos yung termino niya, para mapakita nila sa tao na wala siyang nagawa or wala siyang natapos sa kanyang termino. Yung mga kalaban niya gumagawa nito. Pero kung tutusin, dapat pagbigyan natin siya na matapos niya, ginagawa niya yung trabaho niya, pagbigyan natin siya, hiyaan natin. Ngayon, pag natapos niya yung 6 years niya, talagang wala siyang napakulong, wala siyang nagawa, doon na natin siya titirahin na wala ka rin pala, isa ka rin pala, panay bunganga ka rin pala, wala ka rin natapos, pinagbigyan ka namin tapusin mo yung ano mo, dapat na nag-resign ka talaga, di ba? Pero ngayon, papababayin nyo sila dahil para lang meron kayong iba o para lang ma-absuelto yung mga kakampi nyo na nasasangkot, hindi mo maganda yun, di ba? Ngayon, kung kayo talaga wala kayong ginawang kasalanan, relax lang kayo. Kung wala kayong ginawang kasalanan dyan, makakaligtas kayo. Pero kung meron kayong kasalanan, pagbayaran nyo. Kawawa naman yung mga Pilipinong nagkabiyato nyo. Kayo lang nagpakasasa, tapos inupo kayo dyan, pinuwesto kayo dyan, binoto kayo dyan, binigyan kayo pagkakataon ng Panginoon, ng ating Diyos, na makapaglilingkod sa bayan. Tapos, ang ginawa nyo, pinayaman nyo lang ang mga sarili nyo.
di ba? Mga sariling pamilya nyo lang, kamag-anak nyo, akala nyo lang nakinabang sa mga ano nyo, sa posisyon na binigay sa inyo. Isipin mo, mabigyan ka ng pagkakataon ng posisyon ng makaupo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Gagawin mo, magnanakaw ka pa, mandurugas ka pa, di ba? Ang daming tao dyan na gustong mapapapwesto dyan. Mas magagaling, di ba? Mas matitindi, mas tapat, mas gusto tumulong. Tapos, ikaw ang napapwesto, ninakaw mo pa, di ba? Tsaka, alam mo mga boss, kung nababasa ako ng history, yung mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng Pilipino, nilaban nila ang kalayaan ng Pilipino, pinaglaban nila noong unang panahon para tayo magkaroon ng kalayaan sa mga dayuhan sumakop sa ating bansa. Para tayo magkaroon tayo ng sarili nating gobyerno, para hindi tayo taw-tawan ng ibang mga dayuhan. Gumawa sila ng paraan, lumaban sila, pinaglaban nila, di ba? Napagpatayan sila para sa kalayaan ng Pilipinas. Tapos, nung nagkaroon ng kalayaan, nakakawin nyo lang pala. Kayo lang pala mauupo, kayo lang pala makinabang, nanakawin nyo lang pala, yung pamilya nyo lang pala, pauupuin nyo, lahat ng kanyo. Di ba? Para din tayo hindi malaya sa ginawa nyo eh. Di ba? Parang kayo lang ang malaya. Yung mga babae natin mahirap hindi malaya. Kasi nakulong sa diskarte ng isang pamilya lang, dalawang pamilya lang. Di ba? Para lang sinakop din yung isang lalawigan, sinakop lang din ng isang pamilya, dalawang pamilya. Ang maraming taon na. Di ba? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon yung iba. Kaya ako, boto ko dyan sa political dynasty na yan, anti-political dynasty. Botong-boto ko dyan. Kasi ang dami pang matatalino ng Pilipinos, magagaling na kahit hindi kilalang pamilya, na mas magagaling, mas matatalino, mas may puso, mas may malasakit sa palagay ko. Ang dapat na pumwesto, tapos palit naman uli, ibang pamilya naman uli, ibang tao naman uli, ang susunod, hindi yung kayo na lang for how many years, 30, 40 years, of service na wala namang nagbabago pa rin, kayo lang yung mayaman. Tapos yung mga babae natin nagtitiis lang sa ganun sitwasyon 40, 50 years ago. Sa nakita ko sa naranasan ko dahil yung experience ko eh. So, boto ko dyan sa anti-political dynasty, sana mangyari yan sa susunod. Anyway, mga bot, yun ang ang point ko sa ating video. Sana meron tayong nag-gather na konting information o meron tayong na-tackle na issue. So, ako, ang gusto ko yung point out dito, kung sana tayong mga Pilipino, lalo na kung si Presidente, nasa posisyon ka na boss, nasa posisyon na siya ang sasabihin niya, mahalaga. Ang bawat duka ng bibig niya, mahalaga. Ang ugali natin mga Pilipino, ayaw natin meron tayong nasasaktan tao, meron tayong nasasaktan tao, meron tayong tao na nasaktan natin damdamin, kaya hindi natin sinasabi ng dire-diretso yung gusto natin sabihin dahil nag-iingat tayo ng pagkakataon. Para sa akin, sabihin mo na kung ano masakit sa akin, sabihin mo na kung ano masakit, basta totoo lang. Huwag ka lang magsasalita ng hindi tama, ng hindi totoo, ng mali, dahil yun ang masakit. Na magbibintang ka, mag-aakusa ka, magsasalita ka ng hindi tama, dire-diretso ka magsalita, wala namang katutuloy yung mga pagsasabi mo, mas masakit yun. Di ba? Kasi sinasayang mo lang yung tiwala ng tao sa'yo, salita ang salita, wala naman pala naman yung sinasabi mo. So sabihin mo na yung totoo, kahit makasakit ka, basta totoo lang, sasabihin mo, totoo sa puso mo, yun ang totoong dahilan, itong nangyari, kahit masakit ka, kahit may masagasaan ka, so be it, di ba? Kasi kaysa naman takip ka ng takip sa katotohanan para lang wala kang masaktan. Hindi na natapos ang problema eh. Kung sinagot niya yung kanina, yung tanong na yon, sinagot yung diretso, tinanggal ko si Bersamin. Tinanggal ko siya o pinag-force resign ko siya kasi nabalitaan ko na ginamit niya ang pangalan ko para sa insertion. Tapos, di ba? Kung yun talaga, kung hindi naman, o pinag-resign ko siya kasi hindi dahil sasakot siya, pero dahil hindi na siya karapat-dapat sa posisyon ito dahil hindi na gagampanan ng trabaho niya. Tapos, di ba? Pero sasabihin mo na pinag-usapan na namin yan para sa amin dalawa na lang yan. Ba't ka pa nagpa-interview, di ba? Tsaka para sa yung dalawa na lang pala di ba?
paano yung public knowledge, di ba? Public figure kayo di ba? Transparency, di ba? Yung sinisigaw ng mga tao, okay, sasabihin ng mga tao, mga kalaban mo, may tinatago ka na naman, pinagtakpan mo na naman, di ba? Ulit lang sasabihin sa'yo yan. Kasi, hindi diretsa di ba? Sa bagay, halos lahat naman ng politicians sa atin, lahat naman ng halos lumahat sa TV, panay yung mga yan panay bunga nga lang din panay forma lang din hindi naman nagsasalita ng diretso Bihira ka lang din makakata ng tao na nagsasalita ng diretso. Minsan, nagsasalita ng diretso, wala namang say-say din sabi. Di ba? Hindi seryoso or panay pangalipusta, pangaasar lang ginagawa. Hindi na maganda yung ganon. Di ba? Pwede ka na magsalita ng totoo nang hindi ka nang-aasar Di ba? Sabi mo ng diretso, straight up. May masama ba doon kasi sinagot ni BBM na tinanggal ko siya dahil ayoko na siya sa kabinete ko dahil hindi nagagampanan ang trabaho. Di ba? Umapayaan na, gusto ba? Hindi naman kung hindi ka naman taga-perform na maayos di ba? Yun ang taga-dahilan di ba? Hindi mo naman minake up yun Di ba? O ngayon, kung dumapensa siya. Pero yun ang dahilan mo sa puso mo, kaya mo siya ginawa. Pero kung sasabihin mo yung sagot mo, paligoy-ligoy pa, ang labo nun, ang dami tuloy questions ngayon. Ang dami tuloy ngayon, nakahang na naman yung mga tanong. Di ba mga boss? Anyway mga boss, so payo ko lang din to payo kaibigan mga boss hanggat kayo may pagkakataon na magsalita, sabihin ang katotohanan, kahit saan kayo, sa school, sa trabaho, sa pamilya, kung saan man, sama kayo makarating, di ba? Ang pagsasabi ng katotohanan kasi ay masakit. Masakit ang pagsasabi ng katotohanan. Marami masasaktan, kaya kasi sinasabi nila, the truth hurts, di ba? Pero ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo sa lahat, sa maraming bagay. Di ba? Parang sinasabi ni Jesus Christ, sabi niya, siya ang katotohanan. Di ba? Kapag naniwala ka kay Jesus Christ na siya ang katotohanan, maraming magagalit sa'yo. Maraming tao magagalit sa'yo kasi hindi lahat ng tao gusto katotohanan. So magagalit sila sa'yo. Dahil the truth hurts. Ang katotohanan ay masakit. So naniwala ka Jesus Christ na siya ang katotohanan, maraming magagalit. Di ba? Maraming mainis, maraming makukontra sa'yo. It doesn't matter kung ano naman ang maramdaman nila. Basta ang kinakampihan mo ay katotohanan. So for me, dahil kumakampi ka sa katotohanan, maraming magagalit sa'yo, that's normal, di ba? Kasi mas gusto nila yung mga kalokohan di ba? Mas kakampihan pa naman yun So pagkampi mo sa katotohanan, talagang may masasaktan ka, pero magiging malaya ka sa mga bagay. Okay? So ngayon, ang ating payong kaibigan ngayong araw na to, ang lahat ay ating magagawa. So yung nakasulat sa aking ngayon sa screen ko, ang lahat ay ating magagawa. So paliwanag ko lang ng konti. Galing to sa isang Bible verse, Filipos 4:13. Okay? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, ibig sabihin, magagawa natin lahat ng mga bagay, kahit mahirap, kahit na, pagod na tayo, mabigat ang problema natin, may sakit tayo, mayroon tayong maraming problema sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, saan man. Lahat ng mga bagay na yan ay kakayahan natin dahil kung magtitiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo na binibigyan tayo ng lakas para makaya ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema o ng kung anumang bagay na mabibigat na hindi natin kakayanin. So dahil sa Kanya, may tiwala tayo sa Kanya, lahat ng bagay ay ating kakayanin. Okay mga boss, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Jing Makasinda, gagawin yung kapayong. Sana makita tayo sa susunod. At sana kung mapanood nyo man ako, sana tulungan nyo ako na may share ang aking channel sa mga kaibigan nyo, pamilya nyo. Okay? Pagkaroon tayo ng maraming kapayong at makapag-usap-usap tayo. Sana susunod, meron na akong mga audience na pwede kong makausap live. Hindi ko pa kasi nasubong mag-live Anyway, ako po si Kapayong. Tandaan, mas matibay ang tunay. Peace.